Hello Aries and Moon Rising and Venus Signs, kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano mga sorpresa na paparating sa'yo ngayong November. So, first message ninyo, we have Creator Water. And so, this resonates with emotions, yung ganon. So siguro sa buwan na ito na paparating, maybe you're going to be more emotional, you will be more sensitive siguro, kaya or pwede rin na baka magkakaroon ng pagbabago sa the way you handle your situations, no? So siguro mas magiging ka na ngayon, mas magiging tawag dito, yung bang you're going to start feeling your feelings, no? Feeling your feelings. Kasi siguro in the past, no, baka alam mo yun, yung ini-ignore mo lang yung totoo mo nararamdaman, or maybe sinusugarcoat mo yung inyong nararamdaman, or alam mo yun, yung kahit gusto mong umiyak, no, kahit nalulungkot ka, you are pretending na hindi ka malungkot, no, or alam mo yun, yung ganong klase. So, but ngayon, no, siguro, by November, you will be more, true to yourself, no? So, siguro you will be more emotional, mas raramdamin mo, mas ifi-feel mo, kumbaga, kung ano yung inyong nararamdaman, kung ano yung totoo mong nararamdaman, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. Ano pa ang mga gustong iparating sa inyo ng universe. So, we have the Blue Tiger's Eye. Sabi dito, it's easy for me to see beyond the obvious. I am focused on my own sacred path. So, siguro din, mas kayo ngayon, mas magiging receptive kayo about sa mga subtleties, no, na po pwedeng ipapadala sa inyo ng Divine Universe. Maybe mas maging malakas, no, ngayon ang inyong psychic abilities, yung intuitive abilities ninyo, mas powerful, kumbaga. Kaya mas easier for you to see beyond, no, kung ano yung obvious na nangyayari, no? At sabi din dito, calm mental chatter and clear confusion. Take steps to gain a new perspective on life and increase emotional balance. Okay? So, siguro, mas kailangan din ninyo sa ngayon na mas mag-tune in kayo sa inyong intuition para magkaroon kayo ng linaw sa inyong isipan, mas magkaroon kayo ng clear direction at mawala yung alam mo yun, negative thoughts, mawala yung confusion, mas maging focus kayo ngayon sa kung ano yung nararamdaman ninyo at kung ano talaga yung naiisip ninyo, no? At siguro para mas magkaroon din kayo ng oras para na makapakinig lalo, no, sa kung anong sinasabi ng soul ninyo at ng intuition ninyo. Okay? Take steps also to gain new perspective on life. And how can you do that? Diba? Mas makakatulong sa inyo if you are going to tune in lagi sa inyong intuition, or magkakaroon kayo ng time na muni-muni at makapagnilay-nilay. Okay? Kasi kapag medyo kalmado tayo, at napapakinggan natin kung ano yung binubulong ng soul natin, 'di ba? Mas magkakaroon kayo ng bagong perspective. There is a big chance, no, na magkakaroon kayo ng mas magandang ideas, yung mga ganun, no? Kaya maaaring yan ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin during this time. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga energy surrounding you in November. Ano yung mga sorpresa na po pwedeng
dumating. So, we have Queen of Wands, we have Queen of Pentacles. So, siguro, ano kayo ngayon? Surrounded with influential people, women, no? Mga women na very, tawag dito, very influential sa'yo. So, maaari, no? Kasi both of them are mother archetype. So, po pwedeng meron kayong mga mother figures ninyo surrounding you, no? Maaring sila yung nagkaka-impluwensya sa inyo, sa pag-iisip ninyo, sa mga decisions ninyo. Maring nanay ninyo yan, lola, mga ganun, sila yung merong malaking impluwensya sa takbo ng pag-iisip ninyo, sa takbo ng buhay ninyo, no? At with the Queen of Wands, ang maganda rito kasi kayo magiging porsigido kayo. Kung ano man yung plano ninyo, ano man yung iniisip ninyo, magiging porsigido kayo na ma-achieve mo yon, marating mo yon. Kaya maganda rin, no, kung yun ang magiging impluensya sa'yo ng kung sino man, that's really beautiful kasi that person is going to help you, no, na makarating kayo doon sa tagumpay. Makarating kayo doon sa punto na kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve sa buhay, talagang mapupuntahan ninyo yon. And with the Queen of Pentacles naman, this is someone, no, siguro na very caring, no. Baka siya ay very, very caring about you, no, very sensible kausap. Alam mo yon, yung malaki talaga ang impluwensya nito sa'yo. Malaki yung naitutulong ng taong ito sa iyo, no? Probably then, meron ditong mga opportunities na dadating na pwede ninyong pagkaperahan, no? So, siguro isa yan sa mga magiging sorpresa sa inyo sa ngayon because maybe there's opportunities, no, na pwede ninyong pagkaperahan. Hindi ninyo ito ini-expect, hindi ninyo sukat-akalain na magkakaroon kayo ng ganong offers, no, na pwedeng bagong money path ito, bagong money income stream, yung ganun ba? So, this is an exciting period din sa buhay ninyo. With the 8 of Cups, may travel, no? Baka may impromptu, no? Baka impromptu ang travel na to. Hindi ito planado, hindi ninyo to inasahan, hindi ninyo to sukat-akalain. But, yeah, maaaring magkaroon kayo ng pagta-travel, no? Around this time, no, in November. And po pwedeng relocation yan, no? Baka meron relocation dito na magaganap for some of you, okay? At ang relocation na yan, no, dahil siguro hindi nyo na gusto kung saan man kayo manggagaling, sa mga kayo nakatira ngayon, maybe you're not comfortable anymore, no, sa lugar na yan. Kaya mas pipiliin ninyong mag-relocate, pipiliin ninyong maglipat ng, siguro baka mangingibang bansa na kayo. Baka kayo ay magmamigrate or possible na kayo ay maglilipat lang ng kabilang city, 'di ba? Pwede rin na meron kayong iniiwasan na dito sa lugar ninyo. Kaya gusto nyo nang umalis. So, you also have a star. Ayan. So, this is new beginning. This is a new life, no? Na sisimulan ninyo. And, pwede na related yan dito kay 8 of Cups, no? Kasi new path coming your way. Meron dito magbubukas na bagong pinto para sa'yo. And pwede yan, no? Na kayo ay maglilipat ng lugar, na titirahan, maglilipat ng trabaho, 'di ba? So, possible yan. And this is a time of renewal as well, no, Aries? So, talagang siguro yung pag-travel ninyo to, as in, doon na kayo titira, no? Doon na kayo magsisimula ng bagong buhay sa kung saan man kayo papunta. Kasi parang you're giving yourself an opportunity for a rebirth dito. Gusto mo nang mabago ang takbo ng buhay mo. Gusto mo na magsimula ng bagong buhay, no? So, good luck sa iyo dyan. And, parang sa ngayon, gusto mo nang muli balansehin ang buhay mo.
Maybe this is definitely a change, a transformation in your life na gusto mong mangyari rito sa buhay mo. Gusto mong balansehin ang lahat, no? So what else? We have 10 of swords, which is an ending and beginning energy. So definitely, meron ditong pag-move on na gagawin kayo, no? Kasi si Ten of Swords, ano ito nasaktan kayo rito. Kung ano man na nangyari sa inyo dito in the past, you were hurt badly, na ano kayo dyan, na naloko, na traidor, yung ganon. And you don't want to be in that energy anymore. Ayaw mo na ng sama ng loob, ayaw mo na ng bigat ng kalooban na dinulot nito sa'yo. Kaya gusto mo ng magbagong buhay, gusto mo na magsimula kayo ng bagong chapter in your life. At possible talaga, no, na yung pag-relocate ninyo, yung pag-travel ninyo rito, is related din dito. Gusto mo na magbagong buhay, you want to renew yourself, kasi gusto mo ng yung maklear ba yung environment mo, ayaw mo nang makita yung dati mong environment, wherein doon ka nasaktan, doon ka na naloko, 'di ba? So gusto mong makakita or magsimula ka ng bagong buhay sa bagong lugar, para totally parang uh, talagang magre-renew ka, no, ng sarili mo, magre-renew ka ng buhay mo, na ayaw mo nang ma-remind ka ng kung ano ang nangyari sa inyong nakaraan, no? Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.